Balita mula sa Batangas, pinagpaparil at napatay ng mga hindi nakilalang suspect ang isang kapitan ng barangay sa Taal, Batangas kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Taal, PNP kinilala ang biktima na si Erasmo Divino Hernandez, barangay captain ng barangay Poblacion Zone 10 sa nasabing bayan. Nangyaring insidente bandang alas 7:20 ng umaga. Isinugod ang biktima sa Lemery Doctors Medical Center sa Lemery, Batangas kung saan ito binawian ng buhay. Mabilis namang tumakas ang dalawang suspect na sakay ng motorsiklo patungo sa direksyon ng Santa Teresita. Batay sa report, ang driver ay nakasuot ng itim na jacket at naka-helmet ng puti habang ang back rider ay nakasuot ng blue na t-shirt at dilaw na helmet. Nasa harap ng kanyang bahay ang biktima ng pagbabarilin. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon at inaalam kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng nangyaring insidente. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35 Renz Belta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Natagpuang wala ng buhay ang isang pulis sa loob ng kwarto ng isang pension house bandang 1:30 ng hapon ng Agosto 4, 2023 sa Barangay Gugon Sentro sa bayan ng Virac sa lalawigan ng Catanduanes. Nakilala ang pulis sa pangalan na Police Corporal Jose Candia Liscano III, 32 anyos, may asawa, kasalukuyang nakabase sa Legazpi City Police Station at residente ng bayan ng Daragas sa Albay. Sa report ng Virac Municipal Police Station, alas 11:30 ng parehong araw nang dumating ang pulis na si Liscano sakay sa tricycle na 4-hour at nag-check-in sa room 8 ng nasabing pension house. 1:30 ng hapon nang biglang may narinig na malakas na putok sa nasabing kwarto. Dito na pumatok ang mga personahe ng nasabing pension house at nang mabuksan ay tumambad ang wala ng buhay na katawan ng pulis sa tulugan. Matapos ang insidente ay agad na tumawag ang may-ari ng pension house sa PNP Virac. Agad na rumisponde ang personahe ng PNP Virac at isinailalim sa postmortem examination ng katawan nito. Samantala, nagsagawa rin ng paraffin test at fingerprinting ang SOCO habang nasa kustudiya ng Catanduanes sa PFU ang 9mm canic pistol na natagpuan sa pagitan ng dalawang paa ng pulis. Sa kasulukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng motibo at dahilan ng nasabing insidente. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.